Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Kumalat ang mapait na lasa sa dila ni Christian nang mabasa ang mensaheng nakapaloob sa email. Mariin niyang pinindot ang numero na extension sa line ni Alphonse. "Pakidala dito ang phone ko rito sa loob." Matigas ang boses niyang utos dito. Sa totoo lang ay hindi pa rin humuhupa ang inis niya dito. Ang primerang dahilan pa naman kaya ito pinili niyang pumalit sa pwesto ng binakanting dating sekretarya ay dahil wala itong interes sa pakikipagrelasyon. At determinado itong maabot ang matibay na estado sa karera nito bago ito mag-30 anyos. Kaya naiinis siya na nagkaroon ito ng interes sa asawa niya. Ang dami niya natutuklas ang bago sa sarili niya. Kakatuklas niya lang na kaya niya palang lumandi. Tapos ngayon niya napapatunayang siloso pala talaga siya. Hindi pa siya tuluyang nakukumbinsi noong nasa party sila ni Annie at nagsiselos din siya sa aruganting abogado at sa bantay sa lakay na volunteer ng anak ng senador. Subalit ngayon ay napipiho na talaga niyang siloso siyang tao. "Pwede po akong pumasok sa loob, sir? Baka po sisantahin po ninyo ako. Baka paglabas ko, wala na akong babalik ang trabaho." Napamura naman siya at tila nauubusan ng presensya niyang sambit. Nahalata naman agad ni Liana na nag-iba ang timpla niya. Christian, magtataksi na lang ako, papuntang bahay ampunan. Mukhang may mahalaga kang kailangang asikasuhin." Lumambot ang pagtatagis niya ng panga. Kanina nang tumingin siya kay Liana. "No, please stay. May gagawin lang ako sandali. Sandaling-sandali lang to. Tapos ihahatid na kita sa bahay ampunan. Hindi mo naman na kailangang abalahin pa ang sarili mo sa paghatid sa akin. Okay lang talaga ako." Itinuro na nito ang pintuan. "Aalis na ako, ha?" Lumabas na ito ng opisina. "Liana, wait!" Hinabol niya agad ang babae, pero biglang humarang sa pintuan niya si Alphonse. Bitbit nito ang cellphone na pinakukuha niya rito. "Will you please move out of my way? Bakit ba nakaharang ka riyan?" Singhal niya sa binata. Kasi sir, itong cellphone mo, sabi mo dalhin ko sa'yo. Give me that and go back to your workstation." Wika niya rito. Bumalik siya sa loob ng pinaka-opisina niya at sinarado ang pintuan. Tinawagan na muna niya si Clark. Subagot naman agad ito sa kanya. "Oh, napatawag ka na naman. Ikaw ba ang nagpadala ng stupid email na yon?" Iritado niyang tanong sa kapatid. "Ano? What are you talking about?" Sadya pa talaga nitong ginagaya din ang boses niya na may sambitin niya ang mga katagang. Stupid at email tapos ay humagal pa kito ng tawa. "Ang aga-agang init ka agad ng ulo mo. May nangyari ba sa'yo?" Pang-uusisa nito. "Sagutin mo ang tanong ko. Ikaw ba ang nagpadala ng email na yon?" "Anong email nga ang sinasabin mo? For crying out loud." Nag-uusok ang bumbunan niyang bulalas. Muling natawa naman si Clark. "Calm down, will you? I was just messing with you. I know what you were trying to ask me. But to answer your questions, no, I did not send you any emails. Kaya kung ano man yan, hindi galing sa akin yan." Napabugas siya ng hangin. Kung hindi si Clark ang nagpadala sa kanya ng email na iyon, sino pala? Bigla may isang pangalan ang nagtumining sa utak niya. "No, don't tell me na it's that senator again. Ipaintindi mo nga muna sa akin kung ano itong email na sinasabi mo." Tanong naman ni Clark sa kanya. "Nakatanggap ako ng email ngayon lang. Tinatanong ako kung kailan ko sasabihin kay Liana na napawalang bisa na ang kasal namin." "Well, yeah, definitely the senator." Sang-ayon agad dito nang malaman kung ano ang nakapaloob sa mensahe sa email. Ano ba talaga ang problema niya? Bakit niya pinakikialaman ang buhay namin ni Liana? Dahil ba gusto niyang ireto ang anak niya sa kay Liana? No, hindi ako papayag.
Wait, have you finally accepted the fact that your feelings for Liana were love? Umungol naman siya. Halata ang panlulumo sa tunog ng mababa niyang ungol. Yes. For real? Yeah. Napabuntong hininga siya. I'm in love with her. Kumpisal niya sa kapatid. Sabi ko na sa'yo, pagsisisihan mo talaga ang annulment na yan. Alam ko at nagsisisi na nga ako, hindi ba? Ang tanong, mahal ka pa ba niya? Ni Liana? Hindi ng mama mo, syempre. Si Liana, sino pa ba? Sino pa bang pinag-uusapan natin kundi siya? Muli siya nagpakawala ng mababang ungol. I don't know. Ang sabi niya, hindi na pareho ng damdamin niya noon ang nararamdaman niya para sa akin ngayon. Oh my God, you're a shit man. Wika naman ni Clark. Ang dami mo pa sigurong sinabing masasakit na salita kay Liana noon, ano? Umamin ka nga. Natahimik naman siya sa tanong ng kapatid sa kanya. Naku Christian, magmumukbang ka talaga sa dami mong kakaining salita. Shut up. Pinindot niya ang end button at sumalampak ng upo sa sofa. Ipinatong niya ang mga siko sa magkabilang tuhod at pinagsalikop ang mga kamay. Tapos ay matiim siyang napatingin sa singsing na nasa daliri pa rin niya. His wedding ring. Dahil sa kabang nararamdaman ay napatakbo si Christian sa elevator. Halos sa taki na niya iyon pababa para marating na niya ang lobby. Baka maaabutan pa niya si Liana. Gusto namang naroroon pa nga ito. Nakatalikod ito sa kanya. Pero nagsalubong ang mga kilay niya nang makitang may grupo ng mga babaeng empleyado ang tinitingnan na masama si Liana. Pinamumunuan ang grupong iyon ng taong pamilyar na pamilyar sa kanya, si Luisa. Ano naman ang ginagawa mo rito? Nagdala ka na naman ba ng pagkain para sa CEO? Maanghang na tanong ni Luisa rito. Sabing ngisi na mapang-uyam. Hindi ka na talaga nadala, no? Ayaw ngang kainin yung mga pagkaing dala mo. Ilang beses ka pa bang dapat tanggihan ni Sir Christian bago ka magising sa ilusyon mo? Baka naman umaasa ka pang hindi na matutuloy ang annulment nyo. Sali naman ang isa. Kumuyom naman ang mga kamay niya at lalapitin na sana niya ang mga ito. Pero napahinto siya sa paghakbang na magsalita naman sa Liana. His wife didn't bother to act friendly either. Para itong puso na nakahandaring mangalmot ng kaaway. Sino sa ating dalawa ang nag-iilusyon? Oo, tuloy ang annulment namin. Ikaw, kumusta ka naman? Umusa naman ba ang pangarap mo na palitan ang posisyon ko sa buhay ni Christian? Hinayo nito ng tingin si Luisa mula ulo hanggang pababa. Tapos ay nagpakawala ng tawang puno ng sarkasmo. Sa tingin ko kasi, hindi ka rin gusto ni Christian, kaya patas lang tayo. Mas angat pa nga pala ako sa'yo. Kasi isipin mo, ako naging asawa pa, ikaw kaya? Tumikom naman ang mga kamay ni Luisa. Siya naman ay namangha sa mga narinig. Hindi niya akalaing palaban naman pala ang asawa niya. Akala niya ay wala itong balak na lumaban o depensahan man lang ang sarili nito. Napaka-arugante mo pa rin, kahit pabagsak ka na. Saan ka kaya pupulutin pagkatapos ng annulment? Alam mo, huwag ka na magpapakita rito. Kasi alam ko namang ramdam mo na hindi maganda ang pakikitungo ng mga tao rito sa'yo. Naghagikikan pa ang mga kasama ni Luisa. Ganyan ka ba laging tratuhin ang mga empleyado ko dito, Liana? Ganito ka ba nila tratuhin mula pa noon? Dumagungdong ang boses niya sa nagpaigtad kay Liana at kay Luisa at sa mga kasama nito. Natilihan naman ang mga ito na biglang naroroon na siya. Si Liana naman ay hindi ipinakita ang pagkagulat nito sa bigla na lang niyang pagsulpot mula sa kung saan. Sa halip ay pinanatili nitong nakataas ang noo at ang matatag na kislap sa mga mata nito. Sa paglipit niya ay lumiit ang mga ito dahil di hamak na mas matangkad siya. Pinaraanan niya ng nayayamot na tingin ang mga kaibigan ni Luisa at muli niyang pinukol ng malalim na tingin ang dating sekretarya. Sabay-sabay na napayuko ang mga ito. Liana, be honest with me. Ganito ka bang tratuhin ang mga empleyado ko? Seryoso niyang tanong dito. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako nagpapaapi sa mga empleyado mo. Nakita ko naman kung paano mo depensahan ang sarili mo.
Pero gusto ko pa rin malaman kung palagi ba silang ganito sa'yo. Because I won't tolerate bullying in my company. Ngumiti ng malapad naman si Liana. Kay Luisa ito nakatingin. Ano Luisa? Ikaw kaya ang sumagot? Palagi mo ba akong inaaway? Tiningala siya nito. Nagsiselos ang dati mong sekretarya. Dahil may gusto siya sa'yo. Kaya pinagdidiskitahan niya ako palagi. Hinawakan naman niya ang kamay ni Liana. Nandidilat ang mga matang napatingin naman si Luisa at mga kasama nito sa magkahugpong nilang kamay ni Liana. Makikipag-usap ako sa inyo pagbalik ko. Kitang-kita ang automatikong pamumula ng mga mata nito. Sir, inugnura niya ang mga ito at tumakbang patungo sa exit ng gusali. Nasa tabi niya ang asawa at mahigpit niya pa ring hawak ang kamay nito. Dinig pa rin niya ang pagsisisihan ng mga kasama ni Luisa. Ang sabi mo, walang pakialam si Sir sa asawa niya. Paasik na tanong naman ito kay Luisa. Totoo naman talaga. Giit naman ni Luisa. Maliwanag pa sa sikat ng araw na mahalaga kay Sir ang asawa niya. Mawawalan pa kami ng trabaho ng dahil sa'yo. Pahama ka talaga. Napailing-iling na lang siya. At kahit ano pa ang gawin ni Luisa at ng mga kagrupo nito, ay hindi iyon magiging sapat para lumamlam ang kinang ni Liana. Pero kahit na hindi nagpapaapi sa mga ito si Liana, hindi pa rin niya mapapalampas ang ginawa ng mga ito. Bakit hindi ka malang nagsumbong sa akin? Malumanay niyang tanong dito. Wala ka naman kasing pakialam sa akin noon eh. Kaya nga malakas ang loob nilang awayin ako. Kasi alam nilang hindi mo naman ako ipagtatanggol. Wika naman niya rito. Napatiimbagang naman siya. Nagagalit siya sa sarili niya. Wala siyang kaalam-alam. I'm sorry, Liana. Wala yun. Habang naglalakad sila, pasulyap-sulyap siya sa asawa. Matangkad na ito sa taas na 5 talampakan at 5 pulgada. Pero lumiliit ito ngayong siya ang katabi nito. Hindi na rin ito nagsusuot ng mga formal bestida. Palagi na lang itong naka-jeans at t-shirt. Ang buhok nito na dati ay palagi nitong pinupusod, ay hinahayaan na lang nitong nakalugay ngayon. Napapansin na niya iyon simula nung pumayag na ito tungkol sa annulment. Pero kung tutuusin ay ganito talaga mag-ayos at manamit si Liana. Noong nakilala pa lang niya ito. Iniba lang nito ang estilo nito sa pananamit nang maging mag-asawa na sila. Did she try to be more sophisticated for him? Kahit ba hindi ito komportable ay sinikap nitong gampanan ang imahe ng sa tingin nito ay ideal na asawa sa paningin niya. Natigilan naman siya. Naalala niya na gusto niya pala ng babaeng prime and proper. Napaungot naman siya. Ang dami niyang atraso kay Liana. Ang dami nitong pinagsikapang gawin para lang matuwa siya. Pero naging bulag siya sa lahat ng iyon. Hindi niya ito pinahalagahan. 6 na buwan. 6 na buwan na umikot lang sa kanya ang buhay nito. At binaliwala niya lang iyon. Bumalik ka na kaya sa opisina mo. Magtataksi na lang ako. Apila ni Liana kahit nasa loob na sila ng sasakyan niya. Nandito na tayo sa loob ng kotse ko. Aniya at nginitian ito. Hinila nito ang kamay sa kanya. Nagulat siya na hinawakan pala uli niya ang kamay nito. Pagkapasok nila sa loob ng sasakyan. May ano ba sa kamay ko? Bakit nitong huling mga araw ay hawak ka ng hawak sa akin? Papalitan ko na talaga ang gamit kong hand moisturizing cream. Parang iba kasi ang nagiging epekto sa'yo. Anito naman. Napangiti naman siya. Hindi yun dahil doon. Ha? It's you. Nilingon niya ang asawa. Habang sinasabi iyon at mainit itong tinitigan sa mga mata. Napaawang naman ang mga labi ni Liana at itinulak nito ang mukha niya papalayo. Ihatid mo na nga ako sa bahay ampunan. Sa akin ka na lang kaya magtrabaho, Liana. Mungkahi naman niya rito. Ano namang trabaho ang plano mong ialok sa akin? Sa tono ng boses nito ay malinaw na hindi siya nito siniseryoso. Gumalaw naman ang panga niya. Nagsusumigaw ang isang tinig sa likod ng utak niya. Take me seriously, will you? I want you to work for me. Wika ng kanyang isipan. Be my secretary.
Aniya rito. Gusto namang pinag-iisipan ko na kung sisibakin ko nga si Alphonse. Huwag kang ang ganyan, ang sama mo kay Alphonse. Natawa ito na ikinakunot noon naman niya. Napatingin siya dito. May nasabi ba akong nakakatawa? Tanong naman niya rito. Oo, nakakatawa yung sinasabi mo, Christian. Makontento ka na kay Alphonse. At huwag kang makakalimutin ha. Ipapaalala ko ba sa'yo kung ano yung sinabi mo sa akin dati? Tumikim ito at hinagod ang lalamunan. Hinanda ang sarili na gayahin ang boses niya. Your guess is correct. I wouldn't want to hire you. You will never be my secretary. Liana, is that what you're aiming for? Naiiling ito habang pinupukol siya ng tingin. O ano, naalala mo na? I said that. Gusto niyang iuntog ang sarili niya sa totoo lang. Ang dami niyang katangahang sinabi rito noon. Tama na naman si Clark. Magmumukbang talaga siya ng salita. You did. I'm sorry. Sa dami niyang kailangang ihingi ng sorry dito. Sorry na saktan kita. I can't even begin to imagine the pain I must have caused you before. Gumiti lang ito. Tapos na yun. Kalimutan na natin. Huwag kang sorry ng sorry sa akin. Ang importante, okay na tayo ngayon. Magkaibigan na tayo. Gustong magsilabasan ng ugat niya sa sentido. Ang tanga niya kasi. Asawa na niya, pinakawalan pa niya. At may punto pang sinabi siya noon na hindi niya pagsisisihan ang desisyong hiwalayan ang asawa. Ano siya ngayon? Kinakain niya rin ang mga salitang iniluwa niya noon. Liana, huwag ka magkakamali talaga. Mapatid ka lang minsan. Nasa likod mo na ako agad. Nakapatong. And you're going to get pregnant from it. Napanganga siya sa naisip niyang iyon. Siya ba talaga ang nakaisip nun? Pero kung seryoso nga ako na kuhanin kang sekretarya, papayag ka ba? Subok niya pa ring tanong dito. Siyempre hindi no, baliw ka ba? Bakit ayaw mo? Tanong niya rito. Lihim na nag-iigting ang linya ng mga panga niya. Bakit naman gugustuhin ko? Masaya na ako sa trabaho ko sa bahay ampunan. Gumuhit ang kontentong ngiti sa mga labi nito. Kaya batid niyang nagsasabi ito ng totoo sa loob nito. Hindi ba pwedeng sa akin ka nalang ulit sumaya? Aning nanlulubong parte ng utak niya. Huli na ba ang lahat? Kaya pa naman hindi ba? May pag-asa pa kaya siyang makuha ulit ang puso nito? Para kasing wala na itong pakialam sa kanya. Pagkatapos ihatid ni Christian si Liana sa bahay ampunan, ay bumalik din agad siya sa kumpanya. Pagpasok niya ng opisina ay sinalubong kaagad siya ng mukha ni Alphonse. Mukha itong nababahala. Ano nangyayari? Siya itong dapat na nababahala ngayon. Kasi kapag wala siyang ginawa ang nasolidong plano, ay baka mawala na talaga sa kanya si Liana. Kailangan may panghawakan siya. Sir, may dumating po kayong bisita. Kumunot naman ang noo niya. Bisita? Wala siyang inaasahang bisita ngayon. Sino at nasaan siya? Nasa meeting room po, sir. Dun ka na lang daw po niya hihintayin. At sino itong bisita ko? Lumunok naman si Alphonse. Si Senator Salvacion po, sir. Nabitin ang akma niyang paghakbang. Pumihit siya paharap sa binata. Did you say Senator Salvacion? Paniniyak niya rito. Opo, sir. Mabuti naman at ito na ang lumapit sa kanya. Kasi balak niya talagang puntahan ito. Lilinawin niya lang dito na wala itong karapatang panghimasukan ang buhay nila ni Liana. Kung interesado ang anak nito sa asawa niya, ay lumaban ito ng patas. Sa labas ng meeting room ay may 3 uniformadong lalaki ang nakatayo. Mga bodyguard siguro ng senador. Sinuro siya ng 3 na nagpayamot sa kanya. Let me in. Matigas na wika niya. Pinapasok naman siya agad ng mga ito. Komportableng nakaupo sa loob ng silid ang senador. Kahit nakaupo ito ay batin niyang matangkad din itong tao. Gayong kaharap na niya ito, ay mas ramdam niyang hindi ito basta-bastang tao lang at malakas ang hawak nitong impluwensya sa bansa.
I've heard a lot about you, Mr. Williams. Puring-puri ka ng mga tao sa alta sosyedad. Magaling kang negosyante, mahusay kang CEO, at sa mga aspetong nabanggit ko ay hinahangaan kita. Thank you, Senator. Pero ang gusto ko talagang marinig ay kung bakit sinadya mo pa talaga ako rito. Alam kong bukod sa purihin ako ay may iba ka pang pakay. You are not wrong. Bumakas ang formal at tipid na ngiti sa mukha ng senador. Ang klase ng ngiting ipinamamalas mo sa isang kausap sa negosyo. At iyon ang klase ng ngiting ginagamit nito ngayon sa kanya. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Layuan mo si Liana. Kulang ang sabihing nagitla siya sa sinabi nito. Lumabas ang tunog ng mapang-uyam na tawa mula sa lalamunan niya. With all due respect, Senator, but I don't think you have the authority to issue such an order to me. Nakipagtagisan siya ng tingin dito. Hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ng matanda. Sa tingin mo ba talaga ay wala akong karapatan? Nanulas din ang mababang tawa mula sa mga labi nito. Iminuwestiyon nito ang upuan. Bakit hindi ka muna maupo rito? Iyon nga ang ginawa niya. Hinila niya ang isang silya at inuko pa iyon. Habang nakatuon sa senador ang mga tingin niyang halos tumagos na dito. Senator Salvacion, I do not intend to disrespect you, but I kindly ask that you leave now. I'll do that. However, you have to say this first. Itinas nito ang kamay at automatikong inabot dito ng babaeng nakasuot ng formal na damit, pang-opisina ang itim na clipboard. Sa pag-aakalang ipapakita na nito agad sa kanya ang laman niyon, ay hindi na siya nagdalawang isip at hinawakan na ang dulo ng clipboard. Subalit hindi binataw ng matanda ang kabilang dulo niyon na nakaipit pa rin sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo nito. Gusto mo bang ipakita sa akin ang nilalaman nitong clipboard or hindi na? He was trying his hardest to control his temper. Before I hand this over to you, I'd like you to know that I was the unknown sender who sent you the email. Alam na naman niya iyon. Napag-usapan na nila iyon ni Clark, ang posibilidad na galing nga rito ang email. At base sa nakikita kong reaksyon mo, hindi ka nga nagulat at alam mong ako yon. I'm impressed. Ano ba talaga ang plano mo? Ikaw si Christian Williams. Ano ba talaga ang gusto mo? Bakit hindi mo pa sinasabi kay Liana na napawalang bisa na ang kasal ninyong dalawa? Hindi na kayo mag-asawa. Walang pagmamadaling itinuro nito ang singsing sa daliri niya. At dapat ay itapon mo na yan. Ano pa ang silbi niyan sa'yo? Marasing napatayo at naihampas ang isang kamay sa lamesa. Nagsisiklab ang galit sa dibdib niya. At malapit nang magdilim ang kanyang paningin dito. Bakit mo ba pinakikialaman ang buhay namin? Para sa anak mo? Para kay Dylan? Gaano ba kalampa ang anak mo para ikaw ang kumilos para sa kanya? Hindi mo lang natinag kahit kaunti ang matanda. Kalmado pa rin itong nakatingin sa kanya. Bumukas agad ang pintuan at pumasok ang mga bodyguards ng senador. Napaka-alerto ng mga ito. Sininyasan lang ng mga ito na matanda na bumalik sa labas ng silid. Senator Salvacion, mahal ako ni Liana. Hindi madaling maagaw ng anak mo ang pagmamahal ng asawa ko para sa akin. Pagsisinungaling niya rito. Dahil ang totoo ay hindi na rin siya sigurado kung may puwang pa ba siya sa puso nito. Lalo na at ipinaramdam nito sa kanya na pagiging magkaibigan na lang talaga ang natitirang nag-uugnay pa sa kanila. Are you that confident? Because I know that Liana will just naturally develop affection for my son. Mahigpit niyang itinikom ang mga kamao dahil manipis na hibla na lang talaga ang natitira sa pagpipigil niya. Liana will not never ever fall in love with your son. Matalas niyang sambit dito. Tama ka. Pero ang magiging pagmamahal niya para sa anak ko ay hindi basta-basta at hindi matutumbasan ng pagmamahal niya sa iyo sa loob ng 6 na buwan. Bilang mag-asawa. Get out, Senator. Hindi ako tatayo lang at hahayaan kong kunin ng anak mo ang asawa ko.
Mariin niyang sabi rito. Makikita ang determinasyon sa ekspresyon ng mukha niya. Pero sasama sa amin si Liana. Nang kusa. Inilapag nito ang clipboard sa lamesa at itinulak iyon papalapit sa kanya. Open it, udyok nito sa kanya. Pinukol niya ng matalim na tingin ang senador. He didn't want to open it, but he knew he had to do it. Kailangan niyang makita kung ano ang nasa loob ng itim na clipboard. Nang buksan niya iyon at mabasa ang laman ng dokumento na nakaipit sa loob, halos mawala ng kulay ang buong mukha niya. Ramdam niya ang pagdaloy at pagbaba ng dugo niya sa katawan. Natulala siya sa dokumento at hindi niya magawang alisin ang mga mata niya sa bawat letra. Tumayo ng tuwid ang senador. You are an outstanding businessman. You are a great and kind CEO. But a husband? Nananatili itong tahimik. I hope you excuse the language. But a husband? You are just another piece of shit. You spent 6 months with her. But you didn't treat her like a proper wife. Pinaiyak mo lang siya sa puder mo. Kaya babawiin ko na siya sa'yo. Liana is my daughter. And she's Dylan Missing's twin. Kaya naiintindihan mo na ba ngayon kung bakit kusa siyang sasama sa amin at kung bakit mas hihigit ang pagmamahal niya kay Dylan kaysa sa'yo? Nanginginig ang kamay niya at ang mga kalamnan niya. Nakatutok pa rin ang mga mata niya sa dokumento. Pero dinig na dinig niya lahat ng mga katagang matatalim na sinisibat sa kanya ng matandang senador. DNA paternity test. Iyon ang dokumentong nasa harapan niya ngayon. At ayon sa dokumentong iyon, ay tunay na anak nga ni Senator Salvacion si Liana. Paano? Paano nangyari iyon? Paano nangyari ito? Ulila si Liana. Lumaki siya sa bahay ampunan. Paano mo siya naging anak? Paano siya naging kambal ni Dylan? Nagsisinungaling ka lang ba? Hindi ba? Pwede mong gawin ang gusto mo para lang mabawasan ang nasa emosyon mo. But the test result isn't fabricated. Si Liana ang nawawala kong anak. At ngayon pa lang gusto ko nang malaman mo na hindi kita gusto para sa anak ko. At mabuti na lang din talaga at ikaw na nagkusang ipawalang bisa ang kasal nyo. Hindi ko rin kailangang ipaliwanag sa iyo kung bakit nalayo sa amin si Liana. Hindi ako obligadong ipaalam sa iyo ang tungkol sa bagay na iyon. Nilakumos niya ang dokumento sa harapan ng senador. Hindi ko ibibigay sa iyo ang asawa ko. She is not your wife anymore. Naghanda na sa paglabas ang senador. Humakbang na ito patungo sa pintuan. Nakasunod sa likod nito ang sekretarya. Tapos ay bigla itong huminto. At nang napahawak na ito sa seradora, hindi ito lumingon sa kanya. Subalit bahagya lang nitong iginalaw ang ulo pagilid. Sapat lang para mahagip siya nito sa gilid ng mga mata nito. At kailangan mo na ring sabihin sa kanya na wala ng bisa ang kasal ninyo. Kung hindi mo gagawin yon, ako ang gagawa nun. Tumiimbagang naman siya. You sent the email just today. Give me some more time. I'll be one to tell her. You are in no position to negotiate with me. Pagkasabi niyon ay walang lingon na itong lumabas ng opisina niya.